Lono, so ngayon napag-usapan natin itong tungkol sa mundong ito, no? Alam nyo ba, no, na dito sa mundong ito, sa lahat ng galaw, sa lahat ng mga negosyo, sa mga bagay na napapanood natin, social media, television program, media, or kahit saan, ang lahat ng ito, kontrolado ni Satanas. Kontrolado ni Satanas ang lahat ng bagay dito sa mundong ito. Kung naaalala nyo, sa sinasabi doon sa kasulatan sa Lucas chapter 6 ata yun, patungkol doon sa ino-offer ni Satanas kay Kristo sa panahon na siya ay nilinlang ng Diablo ni Satanas doon sa ilang. Ang ino-offer niya, hindi niya yung sinabi kay Kristo lamang, kundi ito yung sinasabi niya doon sa buong mundo, sa mga tao sa buong mundo. Ang ino-offer niya, bibigyan kanya ng kayamanan, kasikatan, kaningningan, bahay o lupa, if you worship me. Kasi itong lahat ng bagay na ito na ibibigay ko sa mga taong nagugustuhan ko. So, yung mga bagay na yun, yung sinasabi na yun, hindi niya yung sinasabi kay Kristo lamang. Hindi niya sinasabi o tinutumbok kay Kristo sa panahon noon lamang, kundi sa mga tao ngayon na panahon. Ngunit, noong unang panahon pa yun, noong hindi pa masyadong malala ang kasamaan ng mundong ito. Ngayon, si Satanas, ang business sa mga entertainment industry, kontrolado ni Satanas yan. TV program, television, movies, music, live, kontrolado ni Satanas. Media, kontrolado ni Satanas. Mga entertainment, mga boxing, mga sports, kontrolado ni Satanas. Lahat ng mga nakikita mo, halos lahat, kontrolado ni Satanas. Binibigay ito ni Satanas sa mga tao na nais ma-entertain ng mga bagay na ito o gusto ng mga taong ito. Ang gusto ni Satanas, kung gusto mo ng entertainment, movies, bibigyan kita ng movies ito. Kung gusto mo ng sports, magandang sports ito. Kung gusto mo sumikat, pasisikatin kita, ganito ka. Kung gusto mo ng mga media, ng mga kasinungalingan, mga media, yun ito. Lahat man ng negatibo yan. So ganito kinokontrol ng demonyo ang mundong ito ngayon. So hindi ba natin ito nanonotice or napapansin or nahahalata na unti-unti tayong nilalayo ng demonyo sa presensya ng Panginoon upang tayo ay hindi tatawag sa Diyos. Isa lang ang kanyang goal, to destroy you, to deceive you, to kill you, upang hindi ka tatawag sa Panginoon. Sabi niya, gusto mo entertainment, bibigyan kita, ito, entertainment. Basta sasamba ka lang sa akin. Pupokus ka lang sa mga bagay na ito. Huwag kang tumawag sa Diyos. Ganyan lang simple yung mga strategy niya. Kaya nga sinasabi ng Panginoon doon sa Revelation, di ba? Hindi nyo nalalaman ang mga sikreto ni Satanas. No, na mahirap intindihin ng mga sikreto ni Satanas. Hindi nyo alam ang kasabihan o ang sinasabi o kasabihan no, na mahirap intindihin ng mga sikreto ni Satanas. So itong mga bagay na ito yung mga sikreto ni Satanas. Na minsan nililin lang tayo. Naaaliw tayo sa mga bagay na ito. Nakakalimutan natin ang Panginoon. Na i-focus natin ang mga bagay na ito at nakalimutan natin ang Diyos. Ito yung goal niya. Na ma-focus ka sa kanyang mga bagay na ino-offer. Inihain niya sa iyong harapan upang ikaw hindi tatawag sa Diyos. Upang ikaw lumimot sa Panginoon. Gusto mo ng nakakatawang mga video? Ito, panoorin mo. Kung gusto mo ng entertainment na masaya, ito, entertainment. Gusto mo ng content, mga content creator, na mga content sa mga social media na nakakatuwa, ito. Gusto mo ng mga marurumi, ito. Gusto mo ng mga lust or yung mga boring na mga prostituting babae nga nakabra, nakapanty lang, ito, ganito. So lahat ng hinihiling mo or lahat ng nais ng puso at isip mo,
inihain at inihanda at ibinigay ni Satanas sa iyo. So ganito sinisira at winawasak ng dyablo ang isipan ng tao upang ang tao malalayo sa Panginoon. Ganito siya kapangyarihan upang linlangin ang tao. Simple. Ngunit ang mga tao, hindi natin ito napapansin. Kasi nga, mas binibigyan natin ng halaga ang tawag ng ating laman. Kung tayo ay nagiging alipin sa tawag ng ating laman o laman ng nais ng laman, ito ang mangyayari sa atin. Pero kung, kaya nga sinasabi ng kasulatan, di ba noon na, kailangan labanan nyo ang kasamaan. Labanan nyo ang kasamaan sa paanong paraan? Sa paggawa ng mabuti. Anong kabutihan yun? Pagsunod sa kautusan. Sa pagsunod sa salita ng Diyos. Mamuhay sa salita ng Diyos at kanyang kalooban. Mamuhay tayong banal sa kanyang kalooban. Upang hindi tayo malinlang. Kaya diba sinasabi din ng Panginoon doon sa sulat ni Joshua, na study my word, day and night. So, upang hindi tayo malinlang. Kasi it's better na alam natin kung ano ang salita ng Panginoon, ang kautusan ng Panginoon. Upang itong mga bagay na ito, babangga sa iyo, alam mo, ay masama ito. Maiwasan mo na. Ngunit kung hindi mo alam, uupiran ka lang, babanggain ka lang ng mga entertainment industries na ganito, naaaliw ka na, nakakalimutan mo ng Panginoon kasi yung isip at puso mo, nakapokus sa isang bagay. Isang bagay na siyang dahilan upang ikaw ay mapalayo sa Panginoon. Ini-entertain ka ng todo. Ini-offerin ka. Ini-entertain ka dito sa ginagawa hanggang sa nakalimutan mo ng Panginoon. Ganyan ang kanyang goal, to deceive you. Linlangin lang tayo, linlangin ang bawat isipan ng tao upang makalimutan mo ang Panginoon at mapokus mo ang isang bagay na walang kabuluhan. Bigyan mo ng halaga, bigyan mo ng oras at atensyon ang bagay na walang kabuluhan. Ganun lang. Kaya hindi nakapagtataka ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo na mangyayari. Na ang daan patungo sa kaligtasan, iilan lamang ang taong tumatahak sa makipot na daan. Ngunit malapad at malawak ang daan patungo sa kapahamakan. So iyan ang sinasabi ng Biblia. So hanggang dito na lang, and God bless everyone. Amen.